ba? Mga anak ng... That is why it's important we take it on the streets. Anak... Teka lang, maghunos dili ka. Anak... Ay, teka lang, kahit tayo po hindi na Gen Z, nakikiisa po tayo. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ano bang problema natin dito? System? Kasi sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidiyan po sa legislatura, kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganong kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl. Kapag in case ihain yan sa Sandigan Bayan, sigurado, katakot-takot na motion ang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan, mga kapatid, saan? Malamang sa kataas-taasang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung ano-anong delay para hindi magpatuloy yung paglilitis. Tingin ko, sa subdivision ngayon, sa Metro Manila, sa kayo nakatira, may kapitbahay ka ba dyan na napapansin mo mukhang nung nanungkulan dito sa gantong agency o kaya mayor nakapagtayo ng bahay dito pagka hindi ba? Mayor na maliit na bayan. Bakit dito siya nagkapagpatayo ng mag-arang bahay labas ng kanyang bayan na malayo? Itinatago yung kanyang ninanakaw. Mautak ka. Hindi po ba? Oo. Yes. So, ito nga po sana kasi may provision po sa ating pong batas. Actually po ito sinasabi ng ilan ng mga abogado. Opo, yung pong kung tawagin nga po ay batas tungkol po sa forfeiture ng ill-gotten wealth. Kasong sibil, mas mabilis, mas madali. So kung talagang gusto ho ninyo ng pagbabago at may makulong, may mga mabawi ang kaagad ng mga nakaw, ito po yung sinasabi na test, gawin na po natin daw, ipatupad na po natin na batas. Kasi nga mas madali. Ito po, hindi sa mga contractors sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sakop po nito ay mga naglilingkod sa gobyerno. So ito ho kasi madali na matukoy kung gugustuhin. Okay, ngayon. Kung gugustuhin. Ngayon, kung pag-uusapan natin ay kasong kriminal, ito na po yun. Ayan na. Yung ombudsman at saka ng DOJ. Bilang mga preliminary stage, yung ICI po, mawalang galang lang. Again, diretso na po natin. Yung perang ginagastos dyan, kung kumuha ka na lang ng dagdag na tauhan para sa DOJ at sa ombudsman, baka mas mabilis pa. Kasi sila po ngayon, hindi naman sila ang lilitis. Hindi rin sila eventually po ang magsasabi na ito'y dapat nakasuhan o hindi. Hindi sila magpapakulong. Hindi din sila ang magsasabi na matibay ang ebidensya. Hindi. Tapos hindi pa natin mapanood ang hearing. Hindi po. Maaaring sabihin nila, ito, may ebidensya na pa. But at the end of the day, still the ombudsman or And the the prosecutor will establish kung matibay yung ebidensya. Ba't pa dumaan sa inyo? Hindi po ba? Sorry po again, wala tayong question kay Secretary Babes, no? Pero layer lang po sila Mawalang galang lang kung yung perang ginagastos dyan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Baka may makulong bago magpasko. Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Itong ICI na ito ay panglihis sa direksyon na para baga sabihin lang na meron kaming ginagawa laban sa korupsyon Meron kami ditong ginawang aksyon Nagtayo kami ng independent commission Opo. Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito. Mawalang galang lang. Yan po ang aking take dyan. Sorry po yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang ay nag-aasaya sa pera ng bayan. With all due respect. Ngayon, puntahan natin. Sige, puntahan mo. Sagarin mo na bago matapos ang programa. Eto,
yung sinasabi kahapon ni Attorney Padulyon. Oo, yung beyond reasonable doubt. Di ba nananlumo ako? Kasi nga sabi, hindi porke nagbigay na ng pangalan, ganun po kadali na masasampahan ng kaso ang mga taong to. Halimbawa, gusto natin mangyari, may maikulong. Kasi nga, kung wala namang... may yung makakasuhan sinasabi. ka agad, definitely, yung district engineer. Si Yan. Bryce, si Alcantara, si Bernardo, definitely. Opo, yung mga si Sims, opo, yung mga PJ Mendoza, yan. Sigurado po yan kasi mga umamin na yan On record pati sa mga affidavit. Pero yung mga kinoconnect nila na mga sinasabing proponents, yun tagilid. Maliban na lang daw kung talaga merong paper trail Yan. na mag-uugnay doon sa kickbackan. Pero kung wala, mahirap daw pong Patunayan. mag-case build up. Yan. Pero eto pa, assuming na may paper trail yan, ganun Kung ba kadali yun? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ano bang problema natin dito? System? Kasi sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidiyan po sa lehislatura, kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganong kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl. Kapag in case ihain yan sa Sandigan Bayan, sigurado, katakot-takot na motion ang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan, mga kapatid, saan? Malamang sa kataas-taasang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung ano-anong delay para hindi magpatuloy yung paglilitis. Girl, mga motion to quash, motion kung ano-ano, di ba? Katakot-takot na motion ang aabutin natin dyan. Tama. So, ilang taon hihintay natin bago may mapanagot? Sabi nga, di ba dapat na meron special courts, no? Nalilitis. Parang nga talagang pwedeng araw-araw yung paglilitis. Na yun lang ang pagtutuunan ng pansin. Pero kung may matibay na ebidensya. Kasi kung wala, hindi ka maghahain ka agad. So, dapat pala, instead of independent commission, special court na lang ang binuo. Special court na binuo. Nirekta na. May tama ka. Oo, kasi 'di ba, yung ating korte, ang dami rin nilang iba pang mga kaso na hinahawakan. Special court ng Sandigan Bayan. Oo. Sila mismo mga maestrado. Yan, Di ba oo. magsasabi, Justice, Ito lang magrarakol tututukan. tayo. O dito, ikaw ang hahawak specific. Anyway, alas Hindi nila naisip 9:40. yun na dapat special court ang kailangan. Hindi, ngayon daw yan ang kanilang balak gawin. Kasi okay Panibagong po naman yan. gastos Pero na naman, ha? assuming po na magkaroon ng special court, tanong, yung mga abogado ba dito ng mga makakwarta ngayon na sangkot dito, walang gagawin, manonood na lang? Katakot-takot na motion yan. Katakot-takot na butas mong hahanapin yan. Katakot-takot po na pagkontra ang gagawin yan. Definitely po. Kaya nga sabi nga ni Attorney Padulyon, dito kinakailangan walang butas. Oo, walang ni katiting na pagdududa. Yun ang Correct. sinabi niya. Because the principle here again is that in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused ninyo. Lagi. Dahil kahit may katiting na pagdududa, ang sinasabi niya kahapon, titignan daw to ng husgado in favor of the accused. Opo. Bakit ganon? And then, pabor sa kanila na madelay ang kaso kasi nga, yung damdamin, huhupa, magpapasko, maraming dadaanan po na kung ano-ano mga, sorry po, may kalamidad, halimbawa, mawawala yung focus natin, dahan-dahan, opo, delay, hanggat sa, inordinate delay na yan, ha? Nilalabag yun na yung karapatan namin sa speedy trial, ha? So, magmumusyon kami sa Supreme Court. Supreme Court! Saklolo! Inaakusahan kami, tagal-tagal na ng kaso. Tapos hindi pa nare-resolve yung karapatan namin sa mabilis na paglilitis, nilabag nila. Loko-loko ka ba? Ikaw Hindi ba, mga anak ng... That is why it's important we take it on the streets. Anak! Teka lang, maghunos dili ka. Anak! Ay, teka lang, kahit tayo po hindi na Gen Z, nakikiisa po tayo dito sa mga estudyante na magmamarcha mula po sa Moraita, papunta ng